Namiss ko ngang humigop ng sabaw kaya naman nag-request ako na ito na lang ulamin namin. Pagkasalang ko nga pala ng kaserola ay nilagyan ko na agad ito ng tubig. At ang inilagay ko nga palang tubig dito mga idol ay mainit na kasi ininit ko na talaga para mapabilis ang pagkulo niya kasi paubos na rin yung gas namin. Kung makikita nyo nga ay napakahina na ng kanyang apoy. At dito nga mga idol ay isa-isa ko nang nilagay ang ating isda kasi kumukulo naman na siya kaya inilagay ko na siya agad kasi kapag nagpatuloy siya sa pagkulo ay lalasa na agad yung ating sabaw. At dahil mahina nga ang ating apoy kaya naman tinakpan ko muna ito para maipon ang init sa loob. At nung buksan ko nga pala ito ulit mga idol ay kumukulo na siya para pakiramdam ko ang sarap niya na higupin. Kaya naman maya-maya lang ay nilagay ko na agad ang aming kangkong. At palagay ko nga po ay last na luto namin to sa super kalan kasi wala ng gas. Sa susunod kung magluluto ulit ako ng ulam palagay ko ay sa rice cooker na talaga. Ang diskarte nga pala ng timpla sa sinabaw mga idol para masabik ka sa kanyang lasa ay dapat tabangan mo lang mga idol. Huwag mong masyadong alatan para hindi ka magsawa at hanap-hanapin mo talaga yung sabaw niya. Kapag maalat kasi ang sabaw mga idol sa unang beses mo lang siya malalasahan pero sa kalagitnaan ng kain mo ay parang wala ng lasa at ramdam mo parang napaso yung dila mo sa kapal dahil sa alat. At matapos ko nga pala siyang takipan ng mga ilang minuto idol ay talaga namang kulong-kulo na ito at pakiramdam ko ay pwede na kaming kumain. Tara kain po tayo idol. Salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang. Salamat po sa panonood. Sana hindi kayo nabitin. Kain po tayo.